Mahal na mga kasama at kaibigan, mahalap na revolusyonaryong pagbate sa inyong lahat. Labis na nagagalak ako sa pagkakataong kalahok ako sa inyong pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas at sa pagbubunyi ng mga pakikibaka at tagumpay ng partido at ng mga revolusyonaryong puwersa at masa sa Timog Katagalugan at sa buong bansa. Salamat sa panyaya ni kasamang Diego Padilla, panrehiyong tagapagsalita ng Melito Glor Command ng Bagong Hukbong Bayan, na magbigay ako ng maikling pahayag para sa forum tungkol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Gagawa ko ng sumada sa inabot ng usapang pangkapayapaan at bahala na si kasamang Ernesto Lorenzo na magbigay ng detalye at mga karagdagang paliwanag. Kasama ko siya sa una at ikalawang serye ng formal na pag-uusap sa Oslo noong Agosto at Oktubre. Sisikapin ko na rin ibigay ang katayuan ng usapan sa konteksto at perspektiba ng demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Naging estudyante ko sa Lyceum of the Philippines at naging kasapi pa ng Kabatang Makabayan noong kalahati ng dekada 60 si Presidente Duterte. Nagpaabot sa akin noong Hulyo 2015 na tatakbo siya sa pagkapresidente kung mabibigyan namin ng katapusan ang sandatang pakikibaka ng partido at hukbong bayan. Tugon ko sa kanya na mangyayari yon kung matutupad ang pambansa at panlipunang pagpapalaya sa sambayanang Pilipino laban sa imperialismong US at mga lokal na lipuris nito. Noong Abril 25, nagkaroon kami ng panayam sa Skype. Sabi niyang siya ang magiging unang presidente ng kaliwa sa Pilipinas. Muhing-muhi siya sa mga oligarko at irerevolusyonisa niya ang reaksyonaryong gobyerno. Nang nanalo siya sa halalan, pinapuntang ko siya agad ni Fidel Agcawili bilang kinatawan ko at NDFP. Nagkita sila sa kalagitnaan ng Mayo. Dito pinangako ni Duterte na palalayain ang lahat ng political prisoner sa pamamagitan ng amnestya. May mutual na pagkakaunawa sa pagitan ng GRP at NDFP ang agarang amnestya at pagpapalaya ng lahat ng political prisoner na listado ng NDFP ay pagsunod sa Jasig at Karil at pagtugon sa pagsang-ayon ng NDFP sa planong pabilisin ng usapang pangkapayapaan. Subalit, nang sumampa na si Duterte sa posisyon ng presidente, nakinig sa mga OPAP at military advisor niya na gawing tingian ang pagpapalaya ng mga political prisoner at sa katapusan na ng usapang pangkapayapaan, gagawin ang amnestiya. Tama lamang na sa buong Pilipinas, pati sa isang sonang gerilya sa Davao, may pagtitipo ng mga mamamayan para ipamalas ang pagnanasa ng bayan para sa isang makatarungan at matagalang kapayapaan. Tama rin na ipahayag ang mga hinaing at pagpuna para tawagin ang pansin ng rehimeng Duterte sa mga dapat gawin para sa kabutihan ng sambayanan at para sa pagsulong ng usapang pangkapayapaan. Sa kalaunan, ang pinakamumuhian ng mamamayan ay ang di pagtupad sa mga pangako. Ang katayuan ng usapang pangkapayapaan ngayon ay parang sa mga nakarang rehimen. Ang gustong unang makuha ng GRP mula sa NDFP ay ang matagalang ceasefire. Halatado na gusto lamang ng kaaway ang kapitulasyon at pasipikasyon ng mga puwersa at masang revolusyonaryo para paralisado sila sa usapan at pwede nang limutin ng reaksyonaryong estado ang pag-uusap tungkol sa agenda ng mga batayang reforma sa lipunan, ekonomiya at politika sa usapang pangkapayapaan. Sa ngayon,
Dapat nating ipaggumiit na tuparin ni Duterte ang amnestiya at pagpapalaya ng mga political prisoner. Kung gagawin nito, magkakaroon ng visa ang bilateral ceasefire agreement na posibleng maunang magpagragda ng mga negotiating panel. Madaling gawin ang isang matatag na bilateral ceasefire agreement kung matuto sa mga paglabag ng kaaway sa panahon ng unilateral ceasefire declaration. Dapat itigil na agad ang Oplan Bayanihan at dapat hindi palitan ng isa pang brutal na Oplan sa ilalim ni General Año na nandukot kay Jonas Burgos. Dapat na may ligtas na distansya sa pagitan ng mga armadong puwersa ng reaksyonaryong estado at ng gobyerno ng bayan. Dapat ibalik sa barracks ng batalyon ang AFP at PNP Mobile Brigades at dapat may malalawak na lugar para sa pagkampo ng hukbong bayan sa antas ng kumpanya. Dapat tapusin at pirmahan ng mga panel ng GRP at NDFP sa loob ng una o ikalawang taon ng rehimeng Duterte ang mga komprehensibong kasunduan sa mga reformang sosyo-ekonomiko, mga reformang pampolitika at konstitusyonal at pagtigil ng labanan at disposisyon ng mga puwersa ng sagayoy, may di kukulangin sa 3 o 4 na taon upang subaybayan ang implementasyon ng naturang mga kasunduan sa mga batayang reforma at mabigyang daan ang kooperasyon ng mga kadre, pulang mandirigma at revolusyonaryong puwersa sa rehimeng Duterte sa sistemang panlipunan, pang-ekonomiya, pangkultura, pampolitika at pansiguridad ng isang tunay na independyente, demokratiko, progresibo at masaganang Pilipinas. Pangunahing hangarin ng NDFP sa mga reformang sosyo-ekonomiko ang pagpapaunlad sa ekonomiya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa. Pangunahing hangarin ng NDFP sa mga reformang pampolitika at konstitusyonal ang pagtataguyod ng pambansang soberanya at mga demokratikong prinsipyo. Ang NDFP ay bukas na samahan ang rehimeng Duterte sa pagtatayo ng Federal Republic of the Philippines at magbalangkas ng bagong konstitusyon na nagtitiyak sa planadong pagunlad ng ekonomiya at nagbabawal sa pasistang diktadura, mga dinastiyang politikal, warlordismo at pagwawaldas ng mga pambansang rekurso. Dapat malugod tayo sa pagdaraos ng ikatlong serye ng formal na usapan ng mga panel ng GRP at NDFP sa Roma sa Enero 19 hanggang 24 sa susunod na taon. Ang Reciprocal Working Committee ng NDF ay dadalo sa usapan, taglay ang 84 na pahinang borador nito ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Ang Reciprocal Working Group ng NDFP on Political and Constitutional Reforms ay may hinandang panimulang borador ng Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms na di kukulangin sa 20 pahina. Ang Reciprocal Working Group of the NDFP on End of Hostilities and Disposition of Forces ay susubaybay sa takbo ng usapan upang makahalaw ng kalaman sa pagbabalangkas ng borador sa nakaatas ditong komprehensibong kasunduan. Kung tutusin, nananatiling maliwalas ang hinaharap ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP dahil ang mga serye ng usapan ay nagtutuloy-tuloy. Tiyak na may pagsulong sa pag-uusap tungkol sa kaser at iba pang bagay sa ikatlong serye ng formal na usapan. At tamang itakda ng usapan sa Roma ang ika-4 na serye sa isang neutral na lugar. Pagtagpo ang dalawang panig para mag-usap ang anuman ang katayuan ng pag-uusap tungkol sa bilateral ceasefire agreement at kahit na sa kalagayang may mga aksyon ng hukbong bayan alinsulot sa pagtatanggol sa sarili laban sa mga panghihimasok ng armadong puwersa ng kaaway sa teritoryo ng demokratikong gobyerno
ng bayan o kahit na tinapos na ng panig ng NDFP ang unilateral interim ceasefire declaration nito dahil sa mga marahas na panghihimasok ng kaway. Kahit pa magmatigas ang GRP sa di pagbibigay ng amnestiya at di pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal alinsunod sa Jasig at Karil at kaugnay ng bilateral ceasefire agreement, ang NDFP ay mananatiling bukas sa negosasyong pangkapayapaan habang nakikipaglaban sa larangan. Pananagutan ng GRP na naantalang bilateral ceasefire agreement dahil sa walang pagtupad sa pangako na amnestiya at pagpapalaya sa lahat ng bilanggong politikal. Sa pilitan, sumusunod ang NDFP sa linya ng digmang bayan para palakasin ang hukbong bayan at iba pang puwersang revolusyonaryo at iwasan ang bitag ng pagsuko at pasipikasyon sa pamamagitan ng walang taning natigil putukan at pagkabawas ng interes ng GRP na makipagnegosasyon para sa mga substantibong agenda ng usapang pangkapayapaan. Kaya dapat bumangon kalipuli ng mga Panginoon.